Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia soon sa buong mundo. And to support podcast. Let's go. So, for your information na pare, katapos na namin kumain. So, kung may lutang-lutang dito, okay yun. Alam nyo na. Pag gusto mo pumunta ng Shopee, mag-sports ka, mag-combat ka, at may pabango kami dyan sa ring. Wala eh. Sarap nung ano pagkain na ng pangalan ng resto na yun, pre. Shoutout na natin. Go to believe in magic. Goton. Sarap ng goto nila. Solid. Nabusog ako kagad. Grabing sarap na. And, Taka na! Sarap eh. Sisig tangan sobra. Solid. Bago tayo mag-umpisa, pre, shoutout ko tong isang tropa, si Carlo, pre. Siya nag-send sa akin ng video na yun. Nung proposal, pre. No? Proposal. Pero bago ay mag-proposal, ano ba muna? Sa daw, Soy Sadaw, General ng Soy Army, puso ko nasa mga magsasaka. Hindi kay Norman, kay Idol Norman, okay? Hari ako ng hip-hop underground, President Av, dyan sa Slick and Dapper, dyan kayo magpagupit, LV Trading, sa Better Living Paranaque, para sa Shopee at Lazada ninyo, dyan yun na ipadala para mabilis. Diritsu. Hindi na binubuksan ng package. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto magamoy bad boy na may class, available. Perfume natin sa TikTok shop and also Shopee, yung kaysa daw. Lahat yan, lahat ng links nasa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat din ng social media accounts. Ito, bagay na hindi ko rin inakala dati. Pero, it's a fact! Kung mag-research kayo, si 8 asset, pinag-uusapan na yan ng mga taong hindi ko kilala. Hindi ko alam, pinag-uusapan na pala ako. It's a fact! Bakit sa tingin mo? Dahil dito sa mga turistang to eh. Dahil sa mga turista. Wala akong alam. Pinag-uusapan na ako. So, Sibay ng bungo nun ah. Ba't kami nag-uusapan ng mga yun? Ewan ko. Basta, fina-flatter nyo lang ako. At, meron din dyan mga, hindi nga rin makapaniwala. Alam mo sabi, bakit ako magpapamentor dyan? Hindi pa ata nakahawak ng 100K yan. What? In pesos? Bakit? Ano yun? Anong joke yun? Baka lang yun sa 100K. Bro, Damn! ang baba ng pangarap mo, 100K lang. Mahal nga ng gas ngayon eh. Ano ba, guys? Ibig pang cash ko lang yun eh. Alam mo ba kung gaano kabilis maubos 100K? Kung bilis na maubos, pre. Tang ina, sobra. Isang cellphone nga lang ng iPhone, di ba? 17. Talaga yun talaga. Hindi to pa nakakahawak ng 100K, sabi niya. May nag-comment. Kinangina mo, pinuputures lang namin yun. Weakling. Wala eh. Weakling. Bahala kayo dyan. Pag-usapan nyo ako eh. Fina-flatter nyo lang ako sa ganyang Kung ginagawa. may 100K ka, click mo yung ETH, sagad mo times 50, taya mo sa Pula. pula. Pag sa short, na siguro paano yung pag-last money mo? Na-try ko yun eh. Gagi, may makinig sa'yo dyan. Baka sisihin na naman tayo niyan. Joke lang yun. Gagi, na-try ko yun nung bago pa lang ako sa trading. Tang inang yan. Parang 6 digit din mahigit yun eh. So, tinodo ko talaga yung Bitcoin. Parang iniisip ko, mabilisan lang out ko rin agad. Putang ina mo! Gumanon pa rin. Umangat ng konting pa ganun, tapos bumulusok pa baba. Sunog agad yung 150, ganun lang kabilis. Parang wala pang 15 minutes. Totoo, possible. Pag leverage mo, tanga na ba, minsan yan 1 minute lang siguro yun eh. Pag sinapian ng galaw eh. Yung Bitcoin gods, no? Biglang gusto mag-withdraw. So, hindi. Dahil nandiyan na rin tayo sa usapan na yan. So, ako nga, yun nga, since 2017, actually 2015 sa stocks, pero never akong humawak ng mga may leverage. So, wala pa. 2017, yan na, Bitcoin, crypto. Yan na, pagdaanan ko rin talaga yan. Nagsunog ka rin sa futures. Naranasan ko rin talaga Tangina, yun. pre, ang bilis. 150, 200. Ay na, kasi tol, pag matatempt ka talaga mag-high leverage kung inisip mo na tama yung pakiramdam mo. Kasi, Gut feeling. oo, kasi makikita mo din na parang what if, doon pala ako tumaya sa pinaka-point ng kumambyo pataas ngayon, di ba? Isip ko milyonaryo ka na kagad. Pero ang hirap gawin nun, pre. Tapos, pero ako naging ito, nakwento ko na sa kanya to, ilang beses namin to napag-usapan. Napalubo ko na rin yung pera ko, million na, pero wala, hindi pa ako tapos eh. Greedy ka ba eh? Ubos. So, yan, ako, humble enough ako para aminin na pinagdaanan ko, nangyari at pinagdaanan ko yon.
Pero hindi ko yung kinakahiya kasi may wisdom dun eh. Alam mo pre, kasi hindi mo talaga masusukat yun na ikaw rin in some way yung Parang duda ka sa akin. hindi kasi hindi ka naman nagki-creep, hindi ka naman nagtitrade eh. Kaya Tama, sabi tama, ko sa ibang way. Sa ibang way. Pero pag yung significant amount of money is on the line, iba ring experience talaga yon. Hindi ko recommend na gawin nyo yon. Grabing ka ba? Grabing dopamine. Parang sugal din eh. Sugal din na, talaga eh. oo. Some kind. Oh. Hindi, pag hindi ka naglaro ng long game, I believe medyo going gambling talaga. Parang pasugal talaga. Okay, ang masasabi ko rin, so, yung mga short-term thinking kung ganyan, kaya pinasok ko rin yung mga ganong klase ng pagsusugal, ang nag-save sa akin, dun sa mga pagkakamali na yon, long game talaga. Long game talaga. Long game. Doon mo marirealize na dapat talaga maghintay ka lang, be patient. And pag nagmamadali, nagkakamali. Balilyaso. Katulad nitong, speak of pagmamadali, nabubulilyaso. Okay? May sinend sa atin yung isang tropa, si Carlo. Carlo. Yung si tropa pre. Nag-birthday yan! Carlo, happy Happy birthday. Happy birthday, pre! Related, happy birthday. Happy birthday, Carlo. Yan, yung may Tropa yan. buy and sell dyan. Ay, legal ba na sabihin niya? Pero hindi, wala na. Hindi, ano siya, may BI, ano yun? Yun. So, nag-send siya pre ng video sa pangalanan ko ba? Isang tropa ni... In-upload naman nila to eh. Oo, sabihin mo na. Isang tropa ni... ni Maverick. Oy, Coach Mavs. ano yung basketball din? Hindi basketball. Parang tropa niya ata. Nag-propose. Nakita ko 300k likes eh. Nag-propose sa gitna ng parang prayer meeting nila. Ang daming tao. Andun siguro mga family and friends nila. Nag-propose yung isang tropa. Sa kasamaang palad, yun, lumuhod siya. Binigay niya yung ring. Pero sa kasamaang palad, nag-no yung babae. Ako ayaw kong maranasan yan. Pre, ito, may naisip ako comparison. Ano mas tatanggapin mo? Matai sa short o yan? Yung ganyang klase ng ano? Ang ina. Mas pipiliin ko bang matai sa short kaysa din. maranasan ko yan? Ako Ayoko din. talagang maranasan yung ganyan. Gagawin ko lahat para hindi ko maranasan yan. Hindi to sa pang down ng kahit sino Basta ako sinasabi ko, napaka-importante sa akin yan. Ayaw kong mangyari sa akin yan. I'm sorry na experience mo yan. Pangalan yung ma-reject ng lumuluhod ka? Oo. Kaya hindi ako luluhod talaga. Exactly. Para hindi siya Kasi mangyari. yung pagluhod nga sa harapan sa isang tao, usually sa Diyos mo nga lang ginagawa yun, di ba? Ang lumuhod sa Diyos kasi nga, He's your creator. Pero yung pagluhuran ka na, tao luluhuran mo, parang ultimate, na to parang binibigay ko na sa iyo yung vulnerability ko. Ito ako, ino-offer mo na sa babae. Pero, manono ka pa rin. That's fucked up. Kayo ba pre? Kasi ito, nung tinignan ko yung setup ng proposal niya, parang binild pa siya ng pastor. May kasama silang pastor doon, parang leader siguro nila. Parang, speaking of ganito, pagbabago ng buhay, merong gustong mag-speak. So, nag-speak si tropang magpo-propose. So, yun nga, may nagbago ng buhay ko. Yun, sineset up talaga nila, pre. Parang grand gesture talaga na para magpo-propose to si tropa. Alam siguro nung pastor nang po-propose siya. So, ako against talaga ako sa mga ganun. Ito na, since nanonood naman kayo rito sa Anti-Supot Podcast, at kung in the future, gusto nyong magipakasalan talaga, no? Iwasan nyo na yung mga ganun. Huwag kayong luluhod. Hindi nyo kailangan gawin yun. Huwag na kayo mag-set up pa ng mga kung anong grand gestures set up. May istorbohin pa kayong mga tao para lang mag-propose. Unang-una, number 1. Ako, ito nga, given na to Hindi ka dapat magpo-propose kung alam mong hindi rin gusto ng babae. So, pagka nag-propose ka, hindi ka pa 100% sure na gusto ka rin ng babae or gusto rin ng babae yung idea ng kasal, tapos nasa maraming tao pa, you're putting yourself into ikaw mali sa alanganin, di ba? Kaya ka nga magpo-propose at magka-grand gesture para nga malaman mo kung papayag yung babae. Kung sa harap lang nung babaeng gusto mo, hindi na kailangan ng mga si-set up pa kayo ng maraming tao. Hindi talaga Para sa hindi talaga ako agree doon.
Unang-una, ito pa, nasabi nung babae o ito, sabi nung babae nung pinag-proposean niya. Hindi ko alam parang napipressure ako Yun ang nararamdaman ng babae pag ginagawa niyo yun sa harap ng maraming tao. Umoo man siya dyan. Okay, sabihin natin, hindi nag-no, umoo. Pero yung oo na yun, hindi yun galing sa genuine feeling niya. Umoo yun dahil ang daming tao. Baka ayaw niya lang mapahiya ka. So, umoo yan, tinanggap yung ring mo, pero baka next week, nagbago isip niyan. Hindi siya kasi hindi naman siya yun Hindi yun. Yung babae nga, ang bilis, nagbabago nga sila based sa nararamdaman nila So, pwedeng yung oo na yun dahil based siya, decision based sa emotion, hindi siya yun. Pwede ring hindi. Pwede namang nag-no lang siya dahil talagang napipressure siya, but napahiya ka na. Di ba? Kaya iwasan niyo yun. Kung pwede kayong dalawa lang. Yun ang pinaka-genuine para sa akin. Walang pagpapasikat. Kasi nandun din ako Bakit kailangan harap ng maraming tao, pre? Gusto mo magpasikat? Parang nagpapasikat ka sa mata ko Ano bang culture nun? Bakit kailangan ganun? Ay ako nga, negative nga tingin ko dun. Wala akong culture na nakikita Para sa akin, pagpapasikat lang yun Ako pre, nandiyan kayo. Bukod sa plano ko, ginagawa ko na rin talaga to. Yung ginagawa ko kasing joke yan, pre. Ginagawa kong joke yan. So, sa mga naging ex ko, hindi ko nire-reserve yun na lagi kong finifish yung sagot niya. Kunwari pa, pakasalan kita. Tatanggapin mo ba? So, yun, pinupuntusan ko na yung kung paano yung mga reaction. Ano sinasabi? Meron tumatawa lang. Meron na sumagot sa akin dati na oo, talagang consistent, oo. May conviction yung pagkakasabi ng oo, may gumanon na rin. So, sa akin, naging paraan ko na yun. Kasi nga, sabi ko nga, ayoko na mangyari sa akin yun. So, hindi kita sasurpresahin. In the process na tayo, mag-fishing na talaga ako. Na kung pag dumating ba yung panahon na magpo-propose ako sa'yo, oo ka ba? Kasi, parang in a way, parang minamanipulate mo na siya na may magpo-propose ka, ganon. Hindi. Ako talaga purely, nag-fish ako. Nag-fish ako na kung paano nagpo-progress yung sagot mo habang binibiro kita ng mga ganon. Bigyan mo rin ako ng clue. Bibigyan mo rin ako ng clue. So, oo nga, isa pa yan, no? Speaking of clue, kadalasan din kasi ng mga nagpo-propose ng ganyan, wala rin naman silang idea kung gusto ng babae. Sila lang, gusto lang nila bilang lalaki. So, again, yung proposal nga na yan, dapat talaga, pareho, both kayo gusto. Napahanginan ka na nung babae. yan. At the same time, napag-usapan nyo na talaga. Parang, Hindi yung bibiglain mo lang siya na nag-propose ka. Parang formality na lang dapat, Formality, no? oo. Pero tol, may mga instances din na mga napanood ako, diba? Yung iba nga sa tulpo yung iba sinasabi nila sa Facebook. Mga nag-viral din na nag-reject. Oo. Wala naman silang problema, wala naman silang pinagawayan. Kumbaga, lahat ng mga sinabi ninyo, malamang sa malamang Nagawa na-checkan. na. But then again, nung dating na ng offering na ng ganun, nag-no-no yung babae. So, papasok pa rin sa sinabi mo na anong nararamdaman niya current status niya nung time na yon. And besides, minsan marami mga babaeng magaling magtago din. So, I'm sure yung mga lalaki na yan, mostly naman sure na sila Oo. na mag-yes yung babae nila. Talaga? Oo, marami. Pare, tayo naman mga lalaki, sure ball naman tayo madalas, di ba? Wala naman lalaki na mag-offer ng ganun, ng basta-basta. Mostly, malaki chance long time girlfriend, sure ball. Pero nagno-no pa rin yung babae talaga. Hindi ako masyadong convinced, pre. Kasi ako, nung tumanda ako, nag-make sense sa akin yung mga kaibigan ko na ex-kaibigan, yun na sila nakakasama. At baka pag narinig nila to, hindi naman nila i-claim na kaibigan nila ako. Na long-term, nag-propose, meron ngang nag-yes, pero tinakbuhan siya. Meron mga nag-cancel. Yun nga yung point Pero nga, gets ko kung bakit Pero nung bago mangyari yun, sureball naman na yung mga feelings sila Sureball din yung lalaki, akala niya mag-yes talaga yung babae. Pero eventually, hindi naman natutuloy dahil lumalis yung babae. Magaling sila magtago. Ito pre, mahirap na topic to. Pero kasi ako nakikita ko, a matter of pagka-ignorante ng lalaki. So, syempre, sasabihin niya talaga, feeling ko,
sure na eh. Pero kung halimbawa sa playbook natin sa relationship, sabi natin merong slight na difference siguro yung playbook natin sa mga relationship. Pero malinaw sa akin na kung ano yung playbook natin sa relationship, hindi ganun yun sa kanila. Almost opposite. So, meaning may na sila magbasa. Oo. Kaya kung masasabi ko, sa nakita ko, hindi. Miscalculated ka talaga. Kaya nangyari sa'yo yung ganun. Ito pa, pre, based din dun sa yung babae, dun sa sinabi niya while the guy is kneeling down with the ring, sabi niya, gets ko naman ko bakit niya ginawa to kasi kinasal yung ate ko lately, so baka akala niya napipressure na akong ikasal. Yun ang sabi niya, pre. Kinasal daw yung ate niya. So, akala siguro nung boyfriend na nag-propose, napipressure na to si girl. Nag-assume si lalaki. Nag-assume siya. So, marami pa rin talaga. Naniniwala ako na talaga merong lalaki talaga na napag-usapan naman na nila, umuo rin si girl, but iba yung dating kasi ng ganito eh. No? Napipressure talaga sila dyan. Minsan, nagbabago talaga isip nila. Ang daming umaandar na memory. Magkakaanak na ako. Bibili pa kami ng bahay. So, talagang umuurong. Pero meron din talagang mga lalaki na hindi nagbe-base sa babae, kundi dun sa pinapalibutan nila. Minsan, goyo pa ng tropa na, uy pre, tagal mo na. Or sa nanay, minsan ganon. Hindi gusto nung babae or wala pa sa plano, pero nakausap ng nanay yung boyfriend, pinipilit. Saan mo ba dadalhin yung anak ko? Kahit lagi kayo lumalabas, hindi pa nga kayo kasal. Tapos, hindi naman niya sinabi sa girlfriend or wala silang mutual understanding na pupunta na doon. Bumibili na lang ng ring basta-basta, pre. May mga nangyaring ganyan. Kaya, Nape-pressure sila. napipressure si girl. Pagdating na sa ganitong gesture, si lalaki naman, ang pressure sa kanya is by peers. Katulad nun, kinasal yung, anong pakailan mo dun, pre? Kinasal lang yung kapatid ng babae, inassume mo na pati yung kapatid gusto na rin magpakasal. Lumipad yung imagination. Lumipad yung imagination niya yun. Baka tama yung naman sinabi. May mga bumubulong-bulong. Peer pressure. Uy, alam mo yung kapatid niya, kinusaling ko. Alam mo mga bulong na demonyo na yan? Pero agree ako dun sa una mong diskarte na puta, wag na maraming audience kasi mapahiya ka pa eh. Exactly. Tapos pag dalawa lang kayo, okay, sige. Yan. Di ba? Pero ikaw, ito naman tanong ko sa inyo. Di, bago ako pumunta doon, may dadagdag ka pa? Hindi, nandun ako sa, dahil nakapag-open tayo ng problem pagdating sa proposal, yung options, punta na ba ako doon? Yung mga naisip kong options. Sige. So, ako, sa akin, sa diskarte ko, definitely, kasama yon. Kung magpo-propose ka, kayo na lang. Para kung magkapahiya. Yung dalawa, Kung magkapayaan, no? Okay, diba? 3 p.m. galing ako eh. Sige, bye. Number 1 yon. Sunod, sa akin diskarte ko. Paano sa'yo? Go. Huwag ka mag-propose, huwag ka mag-alok ng kasal. Siya ang hintahin mo magano, kailan mo pa papakasalan? Okay to, no? Nandito na lang wala, hindi ka nag-ano. Tangin na walang romantic, no? Kailan mo pa papakasalan? Okay to na. Super surprise yun. Malaking impact din yun. Ready ka pala. Ready ka pala. Kala mo lang wala akong plano. Hinihintay lang ito eh. Talaga, yun ang sa akin. Kasi, kung tutusin na pag nagpakasal ka, bakit? Langit na ba buhay mo pagkasal ka na? Hindi naman eh. So, wag mo talagang gagawin yun. Siya ang hantayin mong maghanap ng kasal. Pakisama mo siya na maayos bilang partner, tapos bahala na siya. So, sa akin yun. Yun ang galawan na gagawin ko. Hindi na kasi kailangan. Hindi ko nakikita yung sense eh. May marami pa. Nag-react ako dati sa isang video. Nag-propose naman siya sa mall. Sa SM pa. Ano ba naman yan? Putang ina. Pwede namang mag-rent ka na lang ng Airbnb kayong dalawa. Doon katulad nung pinagpunta natin sa Tagaytay. Kayong dalawa pwede doon. Swabe na yun sa 2 tao. Swabe na yun. Doon ka mag-propose. Ba't kailangan sa SM pa? Anong point ng maraming witnesses? At the end of the day, kayong dalawa lang naman. Pag nasa bahay kayo, kayong dalawa lang naman. Diba? Wala naman kayo kasamang mga kamag-anak kung sino-sino. Kaya gusto ko tanongin sa inyo, may idea ba kayo bakit ganun ang culture ng pagpo-propose? Ba't kailangan sobrang daming pressure? Siguro may yan, may pinanggalingan talaga yan, pre. Ano ba? Ang nakikita kong reason kung bakit kasama pamilya is parang low-key propose sa girlfriend at the same time with the parents around. Parang gano'n. Yun ang nakikita kong logical reason kung bakit. Kaya,
maraming tao ang Group kailangan. group decision, kumbaga. Hindi, para siyang pamamanhikan na rin. Pamamanhikan. Nag-propose ako sa'yo, kita ng parents mo, alam nila. So, alam nilang may plano ko. Yun lang nakikita ko logical reason kung bakit. Ako, tingin ko, kailangan i-hype yung emotion ng babae, masaya siya. Kasi nga sabi nyo, nagde-decide siya kung ano yung nararamdaman niya currently, di ba? Kaya ang daming mga pasirkus muna ng mga lalaki, sasayaw, pagugulatin yung babae, para pag masaya na yung damdamin niya, saka siya tatanungin ng decision. Tingin ko yun para Oo. i-hype muna na happy ka. Totoo yan. Naniniwala akong isa rin sa reason yun. Pero yun nga double edge nga yan na pwedeng umuo lang siya dahil masaya siya nung part na yun Kaya nga hindi ako agree sa ganun Kaya kailangan magde-decide yung babae, normal emotion state siya, yung wala talaga. Ito yung magic sa babae, no? Paano mo sila mapapanatiling in love kahit wala silang hype ng emotion ngayon? Paano mo siya mapapanatiling in love kahit hindi mo mapaandar yung emotions Kasi niya? sabi mo, dapat mapadesisyon mo siya sa emotion na pantay lang niya. Paano mo siya mapapanatiling ganun na in love sa'yo knowing na yung emotion nga nila pabago-bago at doon lang sila nagde-decide? Hindi, kasi kung usapang proposal lang naman muna tayo, kung usapang proposal lang, it's mas beneficial talaga sa'yo bilang lalaki na tanungin siya in her normal emotion state, at least genuine yung decision. Pero kung ang tanong paano siya magsi-stay in love sa'yo without running her emotions, hindi siya possible, pre. Hindi possible kung paano mag-stay in love, Hindi proposal. Stay in love ang babae sa'yo. Hindi kasi nga sila Ang nature ng babae is fun. And kaakibat ng fun, hindi ka magkakaroon ng fun kung walang excitement. And emotions ang isa sa mga nagpapa-excite sa babae. Ako naisipan kong sagutin yan by pagkukwento ng experience. Mr. Connection. Hindi kasi ang nangyari sa akin noon, yung masasabi kong pinaka smooth na relationship ko. So, at magagamit nyo to. Kasi 50-50 setup ng partnership kami dati nito 50-50 setup. So, yung babae, okay sa karir niya. Ako rin, okay ako sa karir ko. So, ang habit ng galawan namin ay trabaho, tapos pag rest day, magpa-fun times kami. Hanggat maintain namin maintain kami sa ganung lifestyle lang. Trabaho, ipon, usap ng plano, sa free time, out of town, yan ganon. Maintain. Wala siyang problema. Kita ko siyang na walang problema. Ngayon, nagkakaproblema lang naman, kinag-umpisa yung problema namin nung ako, kini-question ko na yung lifestyle namin. Kasi siya, definitely nakikita ko na masaya siya sa lifestyle namin. Kasi walang problema sa pera. When you're having fun, di ba? Oo. Suwabe, kaya masasabi ko, suwabe lang kami nun Walang problema sa pera. Yung mga best friends niya, kinaibigan ko na rin. So, around the area lang talaga namin. Masaya, masasabi ko talagang masaya talaga. Kaso kasi napansin ko doon in the process, nakukompromise na yung masculinity ko. Pumasok yung dagok nung nag-iiba na ako ng habit. Kasi, pabor sa kanya to Yung naging question ko, pabor sa kanya to, masaya talaga. Masasabi ko, nararamdaman ko rin. Pero ako, hindi ako nagde-develop dun sa masculine na part ko. So, anong lesson doon? Yung para magstay siya na in love. Tapos, papunta ng proposal yon. So, kung ako, that time, dadalhin ko na siya sa papunta ng proposal para sa 50-50 setup to So, okay kami nun. Tapos, dadalhin ko na sa proposal. Siguro, dadagdagan ko pa ng konti yung out of town namin. Para lalo siyang kasi maganda na yung lagay namin. Ngayon, out of town ko siya, nagiging fun. Malamang, masisil ko yun sa nag-propose ako ng ganong lagay. Ngayon, sa totoo lang, kahit beneficial sa akin yung pag-pursue
ng masculine na nung time na yun. Gusto ko lumabas. Mm. Ayoko ng ganito. Nakukompromiso yung lifestyle ko. Definitely, hindi gagana kung halimbawa, parang tinadyakan ko yung pinto, dito ako. Sasama ako sa babawasan ko yung oras sa'yo, sasama ako sa mga kaibigan ko. Hindi yun mag-work kung magbabalik ako ng proposal sa kanya. Nag-iba ako ng habit, tapos mag-ano ako ng proposal. Yun yung wisdom na makukuha ko dun sa experience na yun. Nabigyan ko ng kasanayan, ng lifestyle, ng habit, yung babae na nag-agree siya na gusto niya rin. So ako talaga masabi ko, most likely, papunta na sa successful na proposal yun. Yun. Ano nangyari? Kasi nga lumabas nga ako eh. Dahil nasabi ko nakukompromiso yung pagkatao ko nito. Kasi nga, magugulat talaga ang babae, di ba? Pag biglang may nag-iba. Ganun na nangyari sa akin, may nag-iba eh. So, sige, para ma-justify ko yung kwento ko nun. Shoutout natin. Wala naman na siyang pakialam, hindi na kailangan i-shoutout. So, circle ng friends niya, so, babae, bading, yun na rin na nagiging kaibigan at mundo ko. Yun nga, kaya sabi ko, okay talaga to. Hindi na ako magtataka na gusto mo to. Talaga pre, para kaming masaya lang talaga. Parang naka-drugs lang talaga, ganun lang talaga. Kita ko rin sa kanya, masaya lang talaga siya. Walang mali. Ang lumalabas pa, naging mali nung hindi ako to eh. Yun ang naging problema eh. Hindi ako to eh. May tanong naman ako. Paano pag nag-propose ka and then na-pressure yung babae, tumanggi, pero gusto ka pa rin niya? Ayaw niya pa rin iiwalayan mo ba o hindi? Ano to? Nag-propose, anong setup? Kayo, and then nag-propose ka. Yung setup ko o yung setup nung nag-fail? Yung gano'n, yung nag-fail. Or any, kahit yung setup mo. Basta Setup tumanggi mo, yung pwede. babae. Kahit setup mo, basta tumanggi yung babae, and then, ano bang next decision mo? Hihiwalayan mo na to? Or kayo pa rin magkarelasyon? Kayo pa rin, magbembangan lang kayo. Kung setup ko, normal, di ba kasi ang setup ko is normal emotional state. Ako, definitely tapos na. Hindi ka na makikipagrelasyon? Ganun yung pagbembangan. Depende sa kanya. Basta ako yun na. Kasi ako nag-try na ako eh. Nag-reach out na ako eh. Ito na yun eh. Di ba? Yung ultimate na nga yun eh. Nang ultimate love na nga ng isang lalaki na mag-propose SS na yun. sa'yo eh. Di ba? SS mo yun eh, no? SS ko na yun eh. Hindi pa tumalab. Hindi. Hindi na. Tapos na ako dun. Dagdagan natin ng variable. So, anong nangyari? Tumanggi siya. Pero sinabi niya, pero gusto ko pa rin kita, ituloy pa rin natin to. Ayaw naman niyang Pero maghiwalay kayo. kailangan maging anong reason kung bakit. Hindi, gusto ka niya, pero hindi pa siya ready sa wedding. Hindi, ako pre, mag-a-assume na ako na gusto niya lang yung benefits. Pero wala siyang willing na Makasama ka. Oh, so hindi na nag-a-align pre kasi once nga nag-propose na ako in my case, once na nagbigay na ako ng ring sa'yo, ang mindset ko na is to move this relationship forward. Gusto ko na magka-family. Yun na yun eh. At pag hindi ka pa align doon, wala na. Ano pag sinabi niya, hindi lang ako ready ngayon, pero bale mo sa takdang panahon. Ay, bumalik ka na lang kung ready ka na. Basta ako mag-move on na ako. Ganun ako. Now, yun yung setup ko. Kasi nga, ina-assume ko dahil nasa normal state tayo ng emotions, rational lang ang sasagot mo sa akin. So, it's either yes or no. Normal yun, tatanggapin ko yun. Pero pagka ang setup ganun, na pinressure, ang dami-daming nangyayari sa paligid, pwedeng pagbigyan pa. So, pag sinabi niya sa akin na, wag muna ngayon. Kasi baka mali nga lang yung pasok ng ano ko eh. Ako yung mali doon eh. Aakuin ko yun. Mali kasi yung move na ganun talaga eh. Yung ilalagay mo sa emotional state yung babae pagdating tapos sa emotion. Para yung ganito eh. Parang walang pinagkaiba yung pagpupropose ng ganun. Tatanungin mo yung babae na anong gusto mong kainin tapos meron siya. Ang gulo ng babae pag meron siya, di ba? Yung hormones, hindi mo makakapag-decide yan. Ang daming papasok sa isip Actually, niya. araw-araw. Parang ganun. Pagkatanongin mo kung ano kakain, di ba? Oo. Parang ganun sila. So, maintindihan ko pa. Pagkas tinanong ko siya, tapos ayaw niya, tapos sinabi niya sa akin, wag muna ngayon kasi nga, pero gusto pa kita. Some way, maiintindihan ko yung lalaki na magsistay pa dun sa relationship.
Kasi baka mali lang talaga ako ng diskarte, mali ako ng basa. Ay, sige, tingnan natin. Bigyan ko ng 6 months. 6 months, pagbibigyan pa kita. Tingnan natin. Pero yung ano ko, move ko, ay wala na. Hindi na yun. Ikaw? Ako sa akin, alam ko naman na realistically speaking, konti lang ang gagawa nung ganong setup. Pero kasi, ang mangyayari lang naman nun sa akin, tumanggi. Itutuloy ko yun. Tuloy pa rin. Anong setup? Katulad sa akin? Oh, exactly, na sa kanya na ayoko lang ngayon. Pero sa akin may consequence yun. Okay, tayo pa rin. Pero wag mo nang i-expect. Wag mo expect na Mauulit pa to. baka ganyan. Yeah. Wag mo expect na patay ako sa'yo at tuloy natin. Pero gago ka na lang kung mag-expect ka pa nung kung mas lalo, ito magandang halimbawa. Titira-tirahin ko na lang yun. Yun. Pero hindi ko na mamahalin. Yun. Kung pagkatapos yung gawin yun, mas lalo ako magiging simp, hindi, no? Hindi, titira-tirahin ko lang yun. Oo, ganun. Walang pinagkaiba yan sa babaeng, halimbawa, nag-cheat. Ganon. Parang ganun. Kasi ako, kino-consider ko na yan pag niyaya ako ng wedding. Halimbawa ako mabaliw ako, maumpog ako sa CR, magaya ako ng kasal, no? Will you marry me? Wag mo, baka ano yan, no? Wag mo ma-jinx yan, pre. Sabay, Ang ina, pag- best man kami. Dalawa kaming best man, pre, ha? Ang ina, dalawang best man, nakagano sa, ano mo, gilid mo. Protect out ko. Gusto dalawa kayong pwesto. Kung dalawang best man, pre, nakaganyan, no? Ang ina, walang kahit pare. Pagpunta ko ng CR, bang. Hindi, tangin na. Pero wala pa sa plano ko talaga. Pero ayoko magsalita ng tapos, ha? Yun lang naman. Hindi na nga, eh. Kahit Siguro, pare, pre, bawal lumapit sa'yo. Yan, may ano yan. Ha? Kaya bang mag-hook niyan? Kaya bang tatamaan ba ako ng hook niyan? Teka, yun ba ako, ha? Wala, kinukumpara ko siya sa parang, di ba, will you marry me ka? Propose ako, and then sabi ng babae, no, ayoko, hindi pa ako handa. Pero ayoko pa makipag-iwalay, tayo pa rin. Hindi na. Titira-tirahin ko na lang yun. Pero kami pa rin. Pero aalisin ko na yung puso ko sa kanya unti-unti. Hindi man isang araw, hindi naman kasi ganun ng pagmamahal. Hindi naman isang araw, hindi mo na siya mahal. Totoo naman. Dahan-dahan yan eh. So, unti-unti na ako magde-detach. Parang habang nagde-detach ako, na-attach pa rin yung cheese dog ko sa kanya. Tuloy-tuloy lang ang harmony. Tsaka, alam niyo kung mangyari man sa inyo yan. Kasi malamang dyan, maraming hindi mag-agree. Hindi naman ganun kadali yun. Anong di ganun kadali? Yung, hindi ka tumanggi. Kung baga sasabihin talaga ng mas option talaga nila, tumalikod na lang. Majority. Talaga. Tumalikod, sasabihin nila, hindi ko kaya yun. Kami pa rin tapos hindi ko na siya mahal. Sayang naman yung pussy. Di ba? Hindi, ako sasabihin ko nga, mas madali yun. Mas madali yung mag-fall out of love ka na sinisibak-sibak mo pa rin siya. Kesa magbe-break. Mas masakit nga yun. Kung halimbawa, para sa mga simp nga, mas masakit yun. Wala na kami. Kasi wala ka kasing tiwala na magagawa nila. Yun. Napahiya ka na sa proposal. Nagmukha ka ng gago. Nawala ka ba ng pussy? Nawala ka pa ng pussy. Olats ka talaga. Oo. Diba? Keep mo lang siya dyan. No? Keep mo. Mas madali yun. Mas madali yun. Malay mo, dumating yung taong... Possible sa kanila, no? Malay mo, dumating yung taong pwede mong mahalin talaga ng at pakasalan mo. Pero abang wala pa, diyan mo lang siya. Sayang naman yung puso niya, 'di ba? Pero hindi ko siya may halin tulad ko siya sa babae nag-cheat. Parang gano'n. Pag nag-no sa akin sa proposal ko, parang nag-cheat ka na talaga. Hindi lang kita nahuli. Totoo. Kaya sa akin, pre, hindi biro. Kaya sa akin talaga, hindi ko talaga tanggap yun na mag-propose ako sa'yo, tatanggihan mo. Parang ka na nag-cheat. Ganon din ang trato ko sa babaeng nagde-detach. Parang nag-cheat na yon. Hindi ko lang nahuhuli or hindi ko lang nakikita. Basta anything na alam kong going cheating na yung babae, bebembangin na lang kita pero unti-unti na kitang hindi minamahal. Parang ako tingin ko sa anti-support lang lalabas to eh. Ako talaga, huwag ino-normalize yung mga babaeng tumatanggi sa proposal. No, ekis yan. Wag! Huwag mo na mamahalin yan. Matik yan. It's either sinisibak na yan ng iba, di mo lang alam, or nakikipag-chat na yan sa iba, sa potential niyang lalaki, wala ka sa utak niya para samahan habang buhay. Ako talaga... Kasi bukang bibig nga nila bago mo ituloy. Sige, Bukang sige, bibig nga nila na karamihan ng sasabihin nila sa lalaki, karamihan ng mga lalaki hindi naman ready mag-commit sa relationship. Kaya nga the fact na di ba, lahat bukang bibig nila yan. Gustong-gusto nila
sila pa yung nagmamalaki dito sa social media na kami yung mga date to marry daw sila, mga babae. Ayaw na namin ng games, gusto na namin yung seryosong lalaki. Yung mature na lalaki ba? Tawag nga nila sa ating mga lalaki, hindi pa develop yung frontal lobe. Kasi immature pa daw tayo, hindi natin nagkaya mag-commit ng relationship. Tapos, so ina-assume namin, okay, dahil nandun kayo, ganun kayo mag-voice out ng mga opinion ninyo sa lalaki, ina-assume namin na pagka merong lalaki nagpo-propose sa inyo, dapat automatic oo yun. Oo. Walang reason na hindi. Oo. Di ba? Yung pala ang gusto ninyo sa lalaki, yung mature, yung family-oriented na, yan na yun. Anong reason ng pag-no mo? Bakit contradicting, di ba? Di ba? Contradicting. So, we will assume talaga na pag nag-no ka, may ibang cheese dog ka nga nang inangal-ngal. Oh. Inormalize natin na ang kultura, pag ang lalaki nag-propose, walang tatanggi. Ayaw maging ano yun, magiging trend yun. Kung mga nagpo-propose, tapos tinatanggihan, ano ka ng Tapos sila pa rin. Kaya nga ayoko pa rin na ayoko silang bigyan ng chance. Kaya ako, Gets. Ano ko talaga, naintindihan ko yung stand ninyo na dyan lang siya, bembang. Well, talaga sayang pusi rin talaga. But ako, ayoko bigyan ng chance. Kasi kumbaga parang para sa'yo pa, sumasama pa sa akin to. Sumasama pa sa akin to. Ninoko ko na to, sumasama pa sa akin. Ayoko kita bigyan ng chance. Ganito gagawin ko. Hindi naman ako masisiro eh. Kaya ko naman din kumuha ng panibagong pusi. Nag-no ka sa akin, kinabukasan meron ka agad daw. Ganun ko ipapamukha sa iyo na, di ba? Gets. Ako naman, bago gawin yan, endgame ko dyan pagkatas kung, alam mo yan, set aside lang siya, mag-iiba na yung fuck mo sa kanya. Oo. Yung fuck na pang relationship, yung fuck mo sa kanya, pang ano na. Mabuyan. Hindi naman pang para sa mga side chick na, yung ganong birang pang side chick na lang. Gets. Ayun, di ba? Magigets niya rin yun. Gets niya yun. Mas matinding emotional attack sa kanya yun, pre. So, ito nga sasabihin ko. Yan. Game changer yun. Kung mas naging in love pa siya lalo sa'yo dahil ganun ka na. Di ba? Iba yun. Lang bibitawan mo Yung pala siya, yun lang pala yung sagot, no? Yung pala yung sagot ngayon, this time siya na yung in love. Actually, di gumana yung ganito mo eh. So, pinilip mo lang yun. Kagana talaga yun, matik talaga. Kasi piplip mo nga yung di gumagana eh. Ako, to adapt din, kung bakit okay yung ganung setup, na pag tinanggihan ka, tuloy mo pa rin, pero bembang siya. Kasi, nag-propose ka nga eh. Special pussy pa rin talaga yun. Oo naman. Huwag mong pakawalan. Nag-propose ka nga eh. Kasi masarap talaga yun. Gets ko yun. O kaya nga sabi ko, just wag mo nang bitawan kasi nga may dahilan yun kung bakit ka naglapag ng sing-sing doon. Pinaka-specific nga talaga na sagot talaga. Pag ganon din sa specific na scenario, ayoko pa magpakasal pero keep lang kita. So, ito narrow down na yung sagot. Babaguhin mo lang yung sex sa kanya. Oo. Babaguhin mo yung Pati sex. yung ano mo konti, yung kung paano ka nag-a-approach sa kanya ngayon. Yan. Babawasan mo ng romantic ngayon. Less romantic na ngayon. Tama. Stay cold ka na eh. Tangina mo, nag-stay love ako sa'yo. Dino mo. Tangina, stay cold ka ngayon sa akin. Ano bang kabaliktaran kasi nung pagpapakita ng sobrang romantic at sobrang pag in love? Ito ba yung parang pagde-detach ng feelings, di ba? Yun ang kabaliktaran. So, babaliktarin mo lang. 100% yun ang gagana. Matik. Matik talaga. Sayang, no? Wala tayong babaeng kasama nito. Gusto ko tanongin, anong reason? Bakit nagno-no ka pa? Di ba? Ayoko makinig dun. Anong reason? Ayoko makinig dun. Magpo-political correct lang ang babae sa tabi natin eh. Kasi yung feelings ko, hindi pa ako ready for that. Kasi Sir Josh, nafe-feel ko. Putang ina, sablay na agad. Umpisa pa lang. Walang tama na sabihin, no? Oh, hindi, I think, sa tingin ko, hindi ganun eh. Feel ko, putang ina, sablay agad yung mga sasabihin nun. Pero pre, kahit naman sabihin yan sa tingin ko, kaya nga sinabi ko na to sa inyo, babae mag-advise, no! Wala. Kahit ano pa yan, no! Misogyny. So, yun. Pero ito pa, pre. Ito naman ang tanong ko next. Related din to sa proposal. May mga nangyayari naman, pre, na after the proposal, no? After the proposal. Dito, magdigdip tayo rito, pre, sa proposal. After the proposal, naghihiwalay pa rin. Uy! Naghihiwalay pa rin. Nag-yes naman. Nag-yes naman sila. Tapos, may mga ganun eh. Meron kasing proposal na
the next year papakasal na or next month papakasal na, mga ganyang shit. Meron naman na engagement, yun ang way nila para to get to know each other. Tumagal ng 6 months or 1 year yung proposal nila. At in the end, naghiwalay pa rin sila. So, isang story ako to nalaman kay name out na natin kasi nabalita naman to eh. Shinare to ni Catriona Gray, pare. Kasi nag-propose sa kanya si Sam Milby. Ganun. Yung updated. Nag-propose sa kanya si Sam Milby, tapos after a year ata or matagal silang engage eh. Parang 2 years ata, tapos hindi pa rin nauwi sa kasal, naghiwalay pa rin sila. So, ikaw, in your perspective, what do you think? Bakit naghihiwalay pa yung ganun? Ako, may sagot naman na ako eh. Ilang taon? Parang 2 years silang engaged, pre. Ilang taon si Catriona? Ay, di ko alam. Sino ba tinutukoy mo dyan? Catriona Gray, tsaka si Sam Milby. Naghiwalay sila. Naghiwalay sila. Ako grabe yung dosage ng hypergamy kay Catriona. Grabe yung Gago dosage. ka! Yun na yun, puta! Gago ka! Yun na yun, ano pa ba? Pre, grabe nga eh. Alam mo ba? Pero ang sabi daw, pre, ang sabi niya, si Sam Milby daw ang umayaw. Si Sam Milby daw ang umayaw. Baka. Ano sa tingin niyo? Baka nga. Sige lang, mag-speculate lang tayo Yan, dito. yan ang problema. Mga in your values, ano sa tingin mo? Kung ikaw lalaki nag-propose, anong mga pipigil sa'yo para kunin yung engagement na yun? May Para nagsasabi kasi si ano daw, LGTB? Ba't siya nag-propose? LGTB pala siya. wala akong sinabi Nahuli daw kasi sila ni Piolo, di ba? Sinismis yun. Wow! Abas, tangina, di galing ba sa amin yun? Kasi yung si Gusukal dito, sila nag-ano nun. Sila ba? Sila nag-ano. Paano kaya pag nahuli na ganun tapos on the act, no? What the? Pero 50-50 pa rin ako dun, pre. Kasi Alam mo naman, ano, mga chismis Oh, nila. ako, Ang pre. lakas makanira eh. Hindi Minsan yan- mamaya, tinanggihan lang sila ni Sam Milby o ni Piolo, biglang sinira na, bading ganun sila eh. pwede. Ako na muna, mabilis lang. Go. Ako, tingin ko kasi marami pang option yung babae. Kasi nga knowing na sikat, na balandra siya sa buong mundo, ang daming mayayaman ang kayang mapataob si Sam. Sa- Beauty queen ka pa. Kaya nga, buong mundo na balandra siya. Inisipin mo, pag nakita ng millionaire yan sa US, di ba, ano sasabihin mo? Si Sam, millionaire? Saan? In peso? Parang tatawa na lang, peso? Oo. Okay, Catriona, dito ka. Mas mayaman talaga. Di ba, sunduin ng helicopter, wala na, taob na. Taob na lahat. So, I think isa yon, maraming option kasi si Catriona. Pero ang nakakatawa sa mga sikat artista, beauty queen, lahat, nakakatawa sa mga yan. Pagdating ng 36 na mga yan, doon nila mahahanap yung may gusto sa kanilang patay na businessman. Noong panahon na high school pa lang sila nakilala na nila or college. Ay, nako. Laging ganun yung pattern. Oo, kay schoolmate ko pala tong businessman na to. Mayaman, ganyan. Mabait pala siya. Oo, kung kailang 36 and up na. Ikaw, pre. Hindi, ako sa akin, Sa lalaking perspective, kunyari, ikaw nag-propose, umuo naman na si girl. Tapos, sikat ka rin, artista, beauty queen yung babae. Tapos Ano ako sa tingin niyo yung nag-back magpapabawi sa'yo? may grabe ako na-discover sa kanya. Oo, malaman, siguro kung nag-cheat din, or, gusto niya na magpapalit ng gender. Sobrang weird kasi nun. Sobrang... Pare. Sobrang weird nun. Kaya, para sa akin, pangit na halimbawa yun. Pero, ang gusto ko na lang kunin dyan sa kwento na yan. Catriona Gray. Alam mo, ang dami ng ebidensya, di ba? Time and time again, napapatunayan talaga na ang babaeng tumataas ang status, hindi talaga nag-i-end up sa fairy tale na love life. Papangit pa nga ng papangit. Pero ang kulit ito mga babae na to, deny pa rin sila ng deny eh. Kasi nga, yun ang hugot kung bakit
hindi nyo kailangang ipagpilitan yung pagiging career woman nyo. Dahil hindi nga the more na gumaganda yung career mo bilang babae, the more na nagiging capable, successful ka bilang babae. So, totoo lang hindi naman sa kinukontra ko yung sinasabi mo kanina, pero ibang structure lang. Lumiliit nga ang options para sa'yo. Kasi nga, Pag babae ka. Baliktad yun eh. Oo, Pag lalaki lumiliit. kasi is high value, mas maraming Mas option. lumalaki. Pag babae, high value, mas lumiliit. lumiliit. Kasi sa Ganito- mga high value na lang siya, hindi na sa mas mababa sa kanya. Ito ang advantage ni Catriona. Malaki pa rin ang dating pool niya. Kasi worldwide siya binalandra. Worldwide. Yung sinasabi mo, pasok yon. Kung mag-CEO ka without fame, maliit talaga dating pool mo. Tama. Tama, May tama. Kasi point. hindi ka nakita ng mga nasa yate. Tama. Tapos, May point. ang makikita mo lang, mga trabahador, ganyan, hindi ka naman afford nun. So, matanda silang dalaga. Totoo. Pag walang fame, no? Yeah. Tama. Beauty queen may advantage talaga eh. Oo. So, yun, napaka-useful pa rin sa mga nakikinig dahil general, yun ang bagsak. Catriona Gray, ibang, talaga yun, usapan talaga yun. Huwag niyong ipagpipilitan yung pagiging career woman nyo dahil hindi kayo bibigyan yan ng fairy tale love life. Kung tutuusin nga, Yeah. kahit nga kay Cat Gray, kahit lumaki yung market niya. Ang problema, anong klaseng drug lord yung mga yan na hindi mo... Kasi halimbawa, labas na ng Pilipinas, putik, malay mo ba kung ano yan? Hindi naman yung background check yun, no? No. Hindi nga. Ang end up, hindi rin naman sila seseryosohin ng mga yun. Oo. Ang ending nga, tumatanda pa rin silang dalaga na lang. Diba? Tapos, nagjojowa na lang nung high school na nag-success sa business ngayon. Eto sigurado ako meron mga nanonood dyan na career woman yung Basang-basa ko kayo, mga bata pa kasi kayo. Nakita ko na nga rin yung mga edaran. Sige, pag-specific ako sa edad. Kung akala nyo ikaw babae ka na, sa edad mong 26, yan na, 26. Meron pa rin dyan, 20 nga eh. Yung parang feeling nila, alam ko na to. So, Maraming 20s na ganyan. yan, 20s, tinutumbok nila. Career woman ako, strong, independent. Bata ka pa ako, sinasabi ko na sa'yo, isipin mo, kuya mo to. Hindi mo alam yan, sinasabi ko sa'yo. Nilalagay mo sa delikado yung sarili mo, the more na pinupurso mo yan, maniwala ka sa akin. Nako, basta, May ex ako dati, pare. May kaya sila. Kapatid niya, 2 lawyer. Lahat sila babae. Okay. So yung ex ko na yon, siya yung pinaka-bunso. Bata pa siya nung nakilala ko, 20, 21. Tapos naging secretary siya ng isang politician. Hindi ko napapangalanan. Kilala eh. Ano mo? Wala na, patay na. Patay na rin, pero syempre kilala yun eh. So, naging secretary siya, may kaya sila, lol. Yung airpot niya, afford naman din bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Gusto niya magpabili ng kotse. Pero lagi sinasabi ng airpot niya, kapag binilang ka ng kotse, hindi ka makapag-asawa. gets. Mahihirapan ka makahanap ng asawa. Mahihirapan ka makahanap ng partner na maayos. Ang galing din ng tatay niya, pre. Hindi niya nilagay sa ikakapahamak yung anak niya. Nag-iisip din yung airpot. Kasi, nag-make sense nga naman. Una, it's obvious. Pag may sarili kang kotse na babae, nandyan papasok yung pagiging strong independent nila. Mawawalan pa ng chance yung lalaki na i-prove yung sarili niya sa isang babae. Kasi, Yun. doon mo makikita minsan pag mahal ka ng lalaki, pag hatid sundo ka, diba? Doon yun, sa kotse nakakahanap ng diskarte ang isang lalaki, kaya goal ng isang lalaki magkakotse, di ba? Kasi doon yung hatid sundo. So, ang galing ng airpot, no? Kaya nga. Kasi, So, hindi siya binilan. And then, nakilala ko siya. Sa akin, first time, okay, ganon. All in all, lahat. Then, nagtagal din kami. Years din inabot. Naging problema is, mas mabilis yung growth niya talaga sa akin. Mas mabilis siya kumita ng ayos yung pamilya niya. Ako nun sa Kogyo pa ako nun eh. BPO boy, alam mo yun. Parang 20k a month, 25k a month. Sobrang baba talaga. So, yun naging lapses ko nun. Yung, alam mo yung tipo ko nun sa status namin na nun, parang ka-cheat talaga ako dapat eh. Parang alam mo yun. Ganun. Pero, meron din namang ibang case
Na kasi, gusto ko lang i-highlight sa kanila na nagkasama na kayo. So, nagkaroon naman talaga ng connection. Sabi natin pantay kayo na nag-start. Tapos naging mas mabilis yung babae. Ngayon, dahil nandyan naman na kayo, nag-build na, kasi i-highlight ko lang yung case na not necessarily talaga, gusto ko lang i-highlight, na, kachit-chit, sige, nandun na tayo, kachit-chit, kasi mahina pa sa ngayon. Pero dahil makakita ka nga ng mga halimbawa, Conor McGregor, 'di ba? Kung paano siya sinuportahan nung babae, nag-stick around hanggang Nasa pera ba yung babae yun sa kanya that time? Oo. Kasi puro nga siya fighting nun. Wala pa namang pera doon, puro allowance lang. Yung babae ang may day job, so meron siyang pumapasok na pera. Pero kasi fighter naman kasi yung boy. Pero pre, sugal pa rin yun. Suntok sa buwan pa rin yun. I know, pero maas pa rin naman kasi ang fighter, tol. Ah. BPO boy ako nun eh. Kumbaga parang, Sabagay. alam mo yun, kahit pa paano, may masculine tama. Fighter is a fighter. By the end of the day, di ba? Kaya niyang sabihin na, gago, gulpingin ka ng asawa ko. Nagsumbalin niya leeg mo. Pag sa akin, Yabang din si McGregor din. Nadala niya rin yun. ayun, isa pa yun. Yabang din nun, malamang, no? Kaya mo wala yan. You're doing that. You're just a ring. I'm a fighter. What the fuck are you talking about, mate? What the fuck? Ganun siya lagi. You're doing your work. Pero yun, maganda pa rin yun na na-bring up natin yung conversation na yun. Meron pa rin case na uubra yun, na bata pa naman kayo, medyo mas malaki yung sweldo ng babae kaysa sa lalaki. Sa ngayon, pero dahil kung nandun naman yung connection, nag-grow. Siyempre, kanya-kanya yan. Depende pa rin. Oo. Kanya-kanya yan eh. Depende pa rin. So, Hindi mo lahat. Pero isa rin masingit ko lang, mababaw lang naman. Isa ring reason, kasi sinabi nyo yung mga reason ninyo kung bakit minsan, Dahil nga si Isa Milby, high value siya rito sa atin, malamang ginamit niya lang din yung, minsan diskarte din ng mayayaman yan. Dahil kaya nilang bumili ng ring na magaganda. Mamaya, inano niya lang yung ring para mabembang niya lang. Tapos nung nagsawa na siya, Pwede. diba? Inano niya Pwede. Diba? Kaya nga, ako pare, sa totoo lang. Galaw mayaman ba? Di ba? Ganun Kasi- kung talagang mabibembang mo siya, want to sawa dahil nag-propose ka. Tapos, okay, nagsawa ka na, binawi mo na yung ring, binawi mo na yung engagement. Tapos na. Kung kayang bilhin nun nang mapabilis yung proseso, why not eh? Di ba? Ganun ako eh. Kaya tinanong niyo sa akin ng Feb 14 kung support ba yung mag-flowers. Kung bigyan mo kung makakatipid ka ng time eh. Tama. Kanya-kanyang bitaw lang yan. Tama. Magiging beta yun kung hindi mo afford yung ring, inubos mo yung ipon mo. Exactly. Pero kung sa mayayaman, 50k ring, 100,000 k ring. 100,000 barya yun. Kahit nga 500k ring, kung billionaire ka naman na artista. Tsaka ako nga sa akin nga, ganun. At nandito na talaga ako sa mind state na to na kaya talaga lalo ngayon, ako pang maayos na relationship na lang talaga ako yun. Pang maayos na Uy, lang ready to talaga. settle down na sa 8 asset. Naman sa ganun. Jay Gomasya. Ay, Gagi. Sino yun? sis. Sino? Hindi kasi sa akin ganito pare. Ganito sa akin eh. Halimbawa tayo. Tapos maayos naman. Ito ako. Takin na mo, parang pick me ka na. Parang nag-pick me ka na sa podcast sa mga nanonood Hindi kasi halimbawa, ito na ako. Ito na. Tayo na, di ba? Ngayon, ilalagay mo pa ako sa posisyon na, halimbawa nga nito sa case, nag-propose ako. Alam ko na kasi sa umpisa pa lang na, tanggapin mo na to. Kung gagawin mo yun tanggapin mo na to. Kasi pag hindi mo to tinanggap, bakit? Bakit? Hindi mo, Ano ba kinoffer mo? Tanggapin mo na to. No, bakit? Pag no, bakit? kasi pre, halimbawa nga hindi niya tinanggap. Hindi niya tinanggap. Ako, nag-propose na ako. Hindi niya tinanggap. Tapos pupunta sa maghihiwalay tayo.
Hindi naman kasiraan yun sa akin eh. O, dumagdag ka na naman sa numero ng mga babae ko. Ganun siya. Ganun. Kaya kasi sinasabi ko, pang maayos na relationship na lang talaga ako. Kasi kung papasok kayo sa akin para makapagbimbangan lang, tingin mo ba, poproblemahin ko yun? May pick me ka na talaga. Gago ka, nagpapapick me ka sa podcast ha. Kaya sa kanya nagchat yung mga babae. Ang inubos mo na yung mga katulong sa Kuwait ha. Basta ko sinabi ko yung totoo. Basta ko sinasabi ko lang yung totoo. Comment down below, 8 asset, pick me. Pang maayos na relationship lang ako. Kasi kung lalapit kayo sa akin para mapagbimbangan, walang mawawala. Sa akin, go! Sige! Naubos mo na yung mga katulong sa Iran. Saka sa Kuwait. Gago. Tiram mo naman kami ya. Tingnan mo naman kami yan. Habibi. Bingwit pati Lola. So yun mga pare, no, maraming salamat sa pagtambay. Sana natuwa kayo sa mga pinag-usapan namin. Kayo ba? Kung kayo magpo-propose or sa mga kasal na dyan, baka may nanonood na kasal dyan, paano kayo nag-propose pare? Ikwento nyo yan sa baba. Willing kaming maining dyan. So, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Sapot Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Gabi na kasi guys. Baby. Sun goes up, I'm sorry, forgot the name. I don't do love, I'm trying to get away. I've been living like this, living like this, living like this. I've been living like this. Alas dos na, di ba rin makapikit. Hagap mo drunk, iniisip ka pa rin. Are you thinking about me? Thinking about me? Thinking about me? Are you thinking about me? Kung nasaan ka man ngayon, ikaw ang dalangin ko. Ang lahat ng to ay walang kwenta kung di kita kasama. Nung nakilala mo ko, baby, ako'y ganito na. Di mo na ako mababago kahit lumuhod ka pa. Di mo na ako mababago kasi nga natuto na. Puso ko ay malamig kasi nga ginago na. Laging ganito, pilit di na bago mo. Lagi na lang may tukso, lalayo na lang ako. Kaya nakakaganto dahil nahulog sa'yo. Tanggal sa'yo ang asko, ikaw ang naging mundo. Sa'kin ka na sumama, pwede ka dito sa kama.